Sarap paglaruan ah. Tangina. Off-road. Logger tayo, logger. Logger. Ayun. Yan. Ganda na logger. Kita mo pag nakalogger siya guys. Akyat talaga yan. Oh. Magandang araw guys. No? Sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng electric cart, ito na po ang tamang pagkakataon dahil eksakto nagpalit kami ng body. So while nagpapalit kami po ng body ng cart na ito, ay papaliwanag ko na rin kung paano po namin ito binuo at paano namin bubuuhin ito. Guys, pahiram lang ng kunting oras mo para panoorin ang buong video na to para mas lubos mong maintindihan kung paano to eksakto ginawa. Okay. So ngayon guys, of course, gumawa muna kami ng body. At ang body na ginawa namin, itong galvanized na rectangular GI na bakal. No? Ito po ay 3.0 mm ang kapal po nito. Ang buong body na to, ang ginamit ko lang sa framing is lahat po niyan is 1/2, no? Pero dyan sa may center post niya, nag-double tayo dyan ng 1/2 at saka doon din sa likuran na kung saan doon natin i-mounted yung mismong axle ng ating electric cart. So dahil kailangan doon doblehin dahil doon lahat nakasagad ang bigat na ikakarga mo dito, kung kaya dinoble namin doon. At ang electric cart na po pala na ito guys is nasa 4 na taon na po ito. So ngayon pinalitan namin ng body dahil napapanahon na rin na palitan ng body dahil nasisira na yung kanya mga body before. Dahil maninipis na mga bakal ang gamit noon. So kung kaya ito guys inayos namin dahil ito po ay napakalaking tulong sa amin dito, lalo na pag gumagawa ka sa garden or may ginagawa kang construction. Pinagkakargahan ito ng mga lupa, pinagkakargahan ito ng buhangin, anything na pwede mong i-transport, pwede mong ikarga dito. Marami-rami din ang nakakarga dito guys, no? Kahit kargahan mo ito ng 8 na sako na semento ay umaakyat pa rin. So kung kaya sa tingin namin ito ay napakahalaga na gamit namin na mayroon kami dito. At saka very convenient po itong gamitin guys dahil ito ay rechargeable lang. So ang battery na gamit nito is 48 volt na lithium ion battery. So ito na guys, no, mamaya ipapakita ko na rin sa inyo kung paano to unti-unting bubuuhin. So sana panoorin mo lang guys at mag-enjoy ka. Hello guys, sa mga gustong gumaya kung paano ito ginawa, ito na po ipapakita ko yung exactly kung paano ito siya ginawa, no? So of course, una is magbubuo ka nito muna, yung motor niya at saka axle at saka itong gulong. Tapos yung body niya guys ang mahalaga dito, no? So of course dito, mayroon na tayong para sa mounted ng body. Ayan siya. So dyan siya natin i-mount. So ito po siya ngayon guys. Yan, dyan po siya natin i-mount. Yan. At saka yung gilid. Tapos sa center naman, ito yung mounted ng center. Yan, ito. Ito siya. At saka iyan po ang para sa spring or yung ano ba tawag doon? Shock absorber. Tapos dito. Ito siya. So dito natin siya ilalagay itong center post niya. Dito. So yan is yung center niya. Yun. So ito na siya. Yun. So ngayon is maglalagay muna kami dito ng transmission oil. Dito transmission oil para hindi kumatok. Yan. Tapos ito siya guys, no. Ito yung battery compartment niya. 4 yung battery nito dahil 48 volt. So dalawa dito, dalawa doon. At ang battery nito is lithium. Tapos ito naman is ito yung paglalagyan namin ng system, yung controller ng motor at saka yung bali yung system, kumbaga yung buong system dyan namin nilalagay. Yung connection para sa battery at papunta sa motor at doon sa accelerator. So doon namin nilalagay. So ito is lalagyan muna ng transmission oil yan. So ito yung mga gulong niya guys. So at least kung gusto niyo gayahin, may idea na kayo kung paano. Ayan. Ito yung rod end. So yun. Ito. So hindi ko na to na-videohan
isa-isa kung paano ito eksakto ginawa dahil alam niyo naman kung gaano kahirap mag-video habang nagtatrabaho ka. Kumbaga, unless lang kung may taga-video ka kasi mas mabilis. Pero kung wala kang taga-video, mahirap yun dahil dagdag trabaho mo pa tapos tatagal yung trabaho mo kasi hahanapin mo kung saan yung perfect angle. So, at least, pag ganito, mas madaling maintindihan dahil buo na. No? So, dito guys, nag-double po tayo ng GI rectangular bar. 3mm po ang kapal po nitong mga GI na ginamit namin guys. Tapos dito din double. Kasi yan yung humahawak sa center at ito yung sa likuran. Hawak. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin bubuuhin. No? At saka, pakita ko muna sa inyo yung ginagamit namin. Ito siya. Ito yung tinatawag ko na controller. Yan sa system niya. So, lahat ng connection is dyan nakalagay. Ito yung ginagamit namin battery na lithium. Okay. So, ngayon is nagsasaling pa ng transmission oil. Pagkatapos nito, din i-assemble na po namin. So guys, ito na-assemble na natin ito. Hindi ko na ipinakita guys kasi wala talagang tagahawak na cellphone. So ganito ko na lang ipakita sa inyo para mas mabilis. So itong battery na to is 48 volt. Battery na to, kada isa is 12 volt, nakaseries siya, tapos nakaseries doon, tapos negative to positive, din ang positive doon is i-connect dito sa positive at ang negative dito is i-connect dito sa negative ng controller. So kaso tapos na. Nagmamadali kasi kami guys kasi uulan na, may bagyo ngayon dito, so parating na mga alas 5 kaya hindi ko na eksakto ipinakita. Pero sa pag-connect naman dito guys sa battery controller, wala pong problema yan guys kasi specific naman talaga yan. Halimbawa katulad nito, so yung socket niyan is iba-iba, so kung kaya hindi kayo malilito at sa color coding, no? Pero at least lang nakita nyo kung paano to ginawa. So ito yung sinabi ko kayo na yan, nakakonect na siya dyan, at saka yun doon nakakonect na, at saka ito dito nakakonect na. Pagkatapos i-align lang natin itong rod end nya, tie rod yun. Tapos dito naglagay kami ng 4x4 na GI pa rin para makabira nito yun. So ayan na siya, finish na siya. So ngayon is naglalagay na lang kami ng siding at maglalagay na kami ng sahig. So yun yung pormahan niya guys, ito. So dito naglalagay pa lang kami ng siding niya. So ayan, yung overview niya. Kung gusto niyo gayahin guys, ganyan lang. So dito ang gagamitan namin dito is yero. Ang gagamitan namin na yero is 0.7 po ang kapal nito, 0.7. So idodoble ko yan. I think is enough naman na yan para mag-carry ng load. Kasi ito malalapit lang naman ito. Yan. So mamaya pakita ko na kung paano. At saka ito guys, active na yung logger niya. Ito yung logger niya. Yan. Nakakonect na to sa motor. Dati hindi active. Ngayon ginawa namin ito. Tapos na transmission. Nag-change-oil na rin kami ng transmission dito. So ito is mga 5 taon na rin kasi. Kaya it's about time talaga na i-recondition siya. So yan, solid na solid talaga yung frame yun guys. So mamaya ipakita ko na pag natapos na. So ikakabit namin muna ito. So ito na siya guys, tapos na siya. Yan, napakaganda na po. So yung pinaka maximum capacity nito, included yung body niya, is 400. So meaning yung body niya, kung ipalagay natin ng 70 kg, so mayroon ka pang 320 o 330. Yan. Grabe oh. Wow. Parang truck na tingnan guys. So, yung ganda-ganda na. So ito, bakit ito yung ikinabit namin kahit dinoble na namin, kasi nga para yung tubig ay hindi siya mag-stay. Yan. Yun. Tsaka ito guys baka sabihin nyo naka-triple to. Triple. Tapos 0.7 ang kapal niyan. Ang ganda oh. Simpleng pagkagawa. Nadali sa mabilisan lang. So doon. So kung sakaling may mga tanong kayo regardless dito guys, with regards dito, pwede kayong
mag-comment para masagot natin ng diretso. Kasi hindi ko na ito na-videohan ng paisa-isa dahil nga ay masyadong maano na, kumbaga wala tayong taga-video. Ayan. So, yun. So, tol, try mo. Ito yung engage ng logger niya, guys. Kung mga paahon yan, pwede ka mag-logger. Yan, sige. Yun. Yun. Galing mo. Sarap paglaruan Tangina. Off-road. Logger tayo, logger. Logger. Ayun. Yan. Ganda na logger. Kita mo pag nakalogger siya, guys. Cute talaga yan. Ayun. Ganda. Sige. Ikot pa. Ayun. Ikot pa. Yun. Tanggalin mo yung logger. Tapos ano mo, tersira. Yun. Tangin mo. Ganda. Langya. Ayaw, katunupon. Ang sarap tingnan. Gwapo, boy. So yun guys, kung nag-enjoy ka sa video na to, please share mo na lang din para makatulong tayo sa ibang mga tao naghahanap ng mga ganitong content. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.